Good morning from here. Dahil umaga ngayon, madaling araw ng alas 4 ng umaga. So, hindi ako makatulog. Ang dami ko nang iniisip. So, ito, binuksan ko yung isang social media ko at nakita ko na mayroong balita na naaresto dahil sa pag-abuso sa paggamit ng social media. So, mga bastos yung pinopost, sexual yung pinopost sa social media niya at magkaibigan. Sa ibang bansa sila, sa Middle East, somewhere in Middle East. So, ayun, naisip ko na, na-realize ko na, oo nga pala no, dahil sa freedom, hindi natin namamalayan na misuse na pala natin yung ating sariling buhay. Hindi natin namamalayan na unti-unti natin hindi nagagamit ng maayos araw-araw yung ating buhay. Hindi natin namamanage ng maayos dahil sa distraction ng social media, mga gamblings, friends na bad influence. Diba? Hindi talaga maiiwasan na may friends na naka-bad influence talaga. Kasi isipin mo, sa bahay niyo, iba yung disiplina ng magulang niyo. Sa ibang pamilya naman, iba yung disiplina ng pamilya nila. So paano na yung mga kabataan na walang magulang? Sino ang nagdisiplina sa kanila? Paano na yung kabataan, yung ibang kapitbahay na kahit may magulang, pero absent naman? Katabi, kasama sa bahay, pero absent naman. Dahil mas number 1 yung magulang na nalulong sa social media. Mas number 1 na na-misuse yung life nila. So, sino ang magiging salamin ng mga anak? Sino ang magiging salamin ng mga tao na nasa bahay? Sila ay aabot sa misuse life nila. So, lahat sila may tendency na masasayang. Super behind yung life nila, yung growth nila. Dahil sa mga ugali, mga personality ng mga tao na nakatira sa isang bahay. Diba? Na dapat piliin yung mga kaibigan na pakikisamahan. Malalaman mo yan. Malalaman mo yan, makikilala mo ang isang tao kung sino ang dapat mo pakisamahan. Malalaman mo yan sa kanilang personality at kung paano sila makipag-usap sa iyo. Malalaman mo yan kapag kasama mo sila, kung paano sila mag-handle, paano sila makipag-usap sa iyo, at paano nila na-handle yung mga situation sa labas. So it means kapag nakitaan mo ng hindi magandang influence at toxic behavior, isang red flag na yun na para iwasan mo na. Para hindi ka mahawaan. Kasi yung personality
at bad behavior o good behavior man yan, ay minsan namamana sa mga tao na pinagkikisamahan natin. So how much more yung isang pamilya na gulong-gulo, hindi nagkaunawaan. Yung iba nasa social media, nasa gadget. Yung iba nasa kaibigan na bad influence. Yung mga magulang nasa labas, nakikipagmarites. Yung tatay nasa sugalan, nasa sabungan. So, sino yung magsasalba na para maging makulay at maganda yung future ng mga anak? Dahil sa mga distractions ay hindi na nagagamit yung araw-araw na dapat gawing magandang pamumuhay ang ating buhay, na para mapakinabangan natin in the future, na para wala tayong maagrabyado na ibang tao, para walang ibang mag-sacrifice na ibang tao para sa atin. Alam mo ba, yung kamalian ng isang tao ay nakakaapekto sa ibang tao. Yung pagkakamali ng isang tao ay pwedeng i-destroy yung life ng ibang tao. Kaya mas mainam at maganda na mag-focus talaga sa ating sarili. Mag-focus sa mga bagay na makakatulong sa ating sarili, na magkaroon tayo ng magandang impact sa ibang tao. Sabi ko nga, maraming pamilya ang gulong-gulo. Dahil nandyan yung magulang nila pero absent naman sa parenting. Dahil hindi rin nila alam. So sana ikaw na nakikinig ngayon, ikaw yung maging salamin, ikaw yung maging model, ikaw yung maging sandata nila na para mabago yung buhay ng bawat pamilyang Pilipino, na maging makulay, na maging disiplinado, para magkaroon tayo ng peace dito sa mundo. Ang tao na hindi nag-grow, ang mga tao na walang impact sa ibang tao, ang mga tao na hindi tutulungan ang sarili, ay selfish. So, hindi tayo pwedeng umasa sa ibang tao. Dahil ang tunay na pag-asa natin at pag-asa ng ating community o bansa ay ang ating sarili mismo. Dapat aware tayo sa mga ginagawa natin araw-araw. Yung brain natin, yung utak natin ay parang garden lang yan. Kung yung garden araw-araw dinidiligan, nililinis, yung utak natin, yung pag-iisip natin ay ganun din. Nililinis at dinidiligan. Ano yung mga dilig na ginagamit? So, ayan yung term na to na ginagamit ko sa pamangkin ko na tinuturuan ko kung paano siya mag-grow. So, paano diligan ang utak ng tao? Magbasa, makinig sa mga motivation, makinig sa mga wisdom, at gawin kung ano ang nararapat. Gawin yung mga bagay na kinatatakutan, dahil ang mga bagay na mahirap gawin, matagal matapos, ay nandoon ang tunay na halaga. Nandoon ang tunay na beauty
doon sa mga bagay na mahirap ang journey. So sana makarating ito sa maraming tao. Kung ikaw ay nakikinig sa video na to, sana may natutunan ka. Sana magkaroon ka ng impact sa ibang tao, sa pamilya mo. Focus on yourself dahil ikaw ang pag-asa ng iyong magiging pamilya in the future kung ikaw ay wala pang pamilya ngayon. So of course, huwag mo nang hintayin na magkaroon ka ng pamilya, anak, para baguhin mo yung sarili mo. Dahil yung tunay na pagbabago, start today. Start now to be a better person. Maraming mga taong gulong-gulo. Kailangan nila ng solution. At ikaw ang solution na nakikinig ngayon sa video na to. Kaya i-share mo na para matulungan mo yung mga tao na kailangan ng tulong. Para mabago yung buhay nila